If you're a Filipino student, then you need to know about Melchora Aquino. Si Melchora Aquino, kilala bilang ang tandang sora at ina ng Rebolusyong Pilipino, ay isinilang noong ika-6 ng Enero, taong 18 at 12 sa baryo ng Banlat, na ngayon ay bahagi na ng Quezon City, Pilipinas. Ipinanganak sa isang simpleng pamilya, hindi siya nagkaroon ng mataas na edukasyon, ngunit kilala siya sa kanyang talino, katatagan ng loob at pagmamahal sa komunidad. Sa kabila ng kanyang simpleng pamumuhay, si Aquino ay naging isang mahalagang tao sa pakikipaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol. Nang sumiklab ang Rebolusyong Pilipino laban sa mga Espanyol noong taong 1896, si Aquino, na noon ay isang matanda na, ay nagbukas ng kanyang tahanan sa Katipunan, ang grupong revolusyonaryo na pinamumunuan ni Andres Bonifacio. Binigyan niya ng pagkain, tirahan at panggagamot ang mga Katipunero, kaya naman tinawag siyang Tandang Sora dahil sa kanyang katandaan. Ang kanyang tahanan ay naging kanlungan para sa mga sugatan at lugar ng pagtago para sa mga tumatakas sa mga Espanyol. Ang kanyang walang sawang suporta at dedikasyon sa revolusyon ay naghatid sa kanya ng respeto at pagmamahal mula sa mga Katipunero. Hindi lingid sa kaalaman ng mga Espanyol ang pakikilahok ni Aquino sa revolusyon. Noong taong 1896, siya ay dinakip dahil sa pagtulong sa mga Katipunero at pagtangging magbigay ng impormasyon tungkol sa kanilang mga gawain. Sa kabila ng matinding pagtatanong at banta ng mabigat na parusa, nanatili siyang matatag at hindi nagpabaya sa kanyang mga kababayan. Dahil dito, siya ipinatapon sa Guam at doon nanirahan ng ilang taon. Ang kanyang katatagan at determinasyon sa panahong ito ay lalong nagpatibay sa kanyang katayuan bilang isang pambansang bayani. Matapos mapirmahan ang kasunduan sa Paris noong taong 1898 na nagtapos sa digmaang Espanyol-Amerikano at nagbigay daan sa pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas, pinayagan si Aquino na makabalik sa Pilipinas. Namuhay siya ng tahimik, iginagalang at minamahal ng kanyang mga kapwa Pilipino dahil sa kanyang mga naiambag sa pakikipaglaban para sa kalayaan. Ang kanyang pamana bilang inang Rebolusyong Pilipino ay matibay na nakaukit sa kasaysayan na sumisimbolo sa mahalagang papel ng kababaihan sa pakikipaglaban para sa kalayaan. Pumanaw si Melchora Aquino noong ika-2 ng Marso, taong 1919 sa edad na 107. Ang kanyang labi ay unang inilibing sa Banlat, ang kanyang bayang Sinilangan, ngunit kalaunan ay inilipat sa Himlayang Filipino Memorial Park sa Quezon City, kung saan itinayo ang isang bantayog bilang parangal sa kanya. Hanggang ngayon, ipinagdiriwang si Aquino bilang isang pambansang bayani. Ang kanyang buhay ay nagsisilbing inspirasyon at patunay sa katapangan, katatagan at pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino. Mga mag-aaral, tuklasin pa ang kanyang kwento at ang Rebolusyong Pilipino upang mas maunawaan ang ating kasaysayan.